Sa pagkakataong pong ito, kunin naman natin ang pananaw ni Attorney Jose Roy III, isa pong veterano pagdating sa impeachment trial patungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na nakitaan ng probable cause ng House Committee on Justice at nakatakdang pagbotohan sa plenaryo sa Lunes. Attorney Roy, magandang gabi po. Si Audrey Goriseta po ito ng Ulat Bayan. Good evening, Audrey. Magandang gabi sa iyo at sa inyong mga tagapanood. Salamat sa inyong paanyaya. Paano ba ako makatutulong sa inyo? Ito lang, pakisagot lamang po ng malinaw ang ating mga katanungan. Una po dyan, attorney, gaano po kahalaga kung dumalo sana ng mga nakalipas na pagdinig si Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice? Well, maganda sana kung nag-participate sila. Yan pong hearing sa Justice Committee, bahagi po ng due process na binibigay sa respondent. In this case, binibigay kay VP Sara. Ito po bahagi ng kanyang constitutionally guaranteed right to due process. Ano po ba yung due process? Ito ay pagkakataon na siya ay marinig, no? Na makapagsabi kung ano man ang kailangan niyang ipaabot. Ngayon, yung investigation na yan, yung hearing na yan, mahalaga sana kasi sa maagang panahon sana, nasagot niya sana yung ibang mga katanungan. Nabawasan sana o kaya baka naipatunayan niya na walang saysay yung reklamo laban sa kanya. Yan ang isang opportunity na pwedeng maganap or pwedeng makamit, no? Sa pag-attend dyan sa hearing na yan. Kasi nilalabas yung ebidensya laban sa kanya, agad-agad pwede niyang sagutin, pahindian, pwede siya magbigay ng ibang ebidensya kung gusto niya, na magpapakita na walang saysay yung mga paratang sa kanya. Useful ito kasi kahit sa publiko, malilinawan sila kung ano ba ang dapat na tuloy pang pakinggan or pag-ukulan ng pansin at ano ba ang maaari ng ibukod, tanggalin. Or kung talagang kompleto yung mga sagot, bakit hindi pa tapusin dyan? Yun ang purpose ng preliminary investigation. Posibleng matapos ang impeachment process doon pa lang. Kasi nga, maghaharap na yung mga House panel at yung respondent. At pwede nilang marinig yung side ni VP Sara at pwede nilang i-determine kung ang mga sasagot niya doon sapat na para i-dismiss yung reklamo. Okay, well, attorney, ano po ang inyong take sa unanimous decision ng House Committee on Justice sa probable cause of the impeachment complaints after ng clarificatory hearings? Well, mahirap nang pahindian yung mga paratang. Wala kang sinabi. Nagsasalita kayo sa ibang forum. Gusto niyo magsalita sa social media o sa publiko, sa ibang lugar, hindi dito sa komite. So, pag tinignan mo ngayon yung record ng komite, di ba, ilang beses nilang tinatanong, nandito ka ba, is she present, etc. Walang isinagot. Nilalabas itong mga akusasyon laban sa kanya. Paano pang magkakaroon ng negative finding? Na mako-confirm yun, sabihin, since walang pangontrang ebidensya ang binigay, kailangan i-regard natin to or ituring natin to na katotohanan. Okay, well, attorney, Talagang magkakaroon ng finding of sufficiency at probable cause pag ganun. eto naman, attorney, sa tingin niyo po ba valid yung argumento ni Attorney Mans Carpio na private citizen siya kaya hindi dapat isiwalat ang kanyang ITR at yung iba pang conjugal subpoenaed na mga dokumento? Yun hong pagka-private citizen ni Attorney Carpio, hindi na siguro natin kailangan pagdebatehan pa yun. Hindi naman yun ang problema dun eh. Ang problema dun, ang asawa niya is one of the highest public officials. Ngayon, ano ba ang dapat mangyari para hindi madawit yung kanyang mga personal na ari-arian or bank accounts or whatever? Di sana naglabas siya ng katibayan na hiwalay ang kanilang mga ari-arian. Meron silang either separation of property or meron silang prenuptial agreement na habang kasal sila, hiwalay ang kanilang mga respective properties, yung kanya-kanyang ari-arian. Kaya lang,
parang wala yata silang naipakitang gano'n. So, ang masusunod ngayon na presumption lang naman, yung tinatawag na community of property. Kung walang ebidensya na hiwalay ang inyong o napagkasunduan na hiwalay ang inyong mga ari-arian or na ito'y pinahiwalay nyo sa hukuman habang kayo kasal, ang presumption yan sa mata ng batas, pareho kayong may-ari niyan, in equal shares or at least, no? So, yun ang pinagbasehan ng Justice Committee kung bakit pinasabpinay ang kanyang mga bank accounts. Pangalawa, kung siya ay isang close associate, more than a close associate, asawa eh. Di ba? Wala na siguro in the ordinary, yung sa pangkaraniwang pagkaintindi natin, ang asawa is isa sa pinakamalapit na tao sa personal na buhay ng sino mang opisyal. So, siyempre, paghihinalaan siya kung may paratang na meron itong mga tinatagong salapi na illegal or mga ill-gotten wealth na mga ganun. Diyan na malamang itatago yan sa kamag-anakan, sa malalapit na associate, malalapit na tao. Siyempre, yung asawa kasama doon. So, meron din kasi naman pinagbabasihan yung pagdawit, so to speak, no, or pagsubpina doon sa records ni Attorney Carpio. Ngayon, yung sinasabi niyang absolute yung confidentiality ng bank accounts, matagal na yan na-resolve, di ba? Sa panahon ni Ginoong Corona, binuksan yung mga bank accounts niya. Ngayon, doon sa ITR, tandaan po natin na ang pinagbabawal lang naman doon yung mga mismong taga-BIR ang maglabas ng income tax return ni Attorney Carpio. Ganyan pa man, minabuti siguro ng Justice Committee na huwag nabuksan yung kahon na kinalalagyan daw ng mga income tax return. Pero bumalik tayo dun sa pinakamahalagang punto doon. Asawa siya ni VP Sara. Alright. So, sa sistema ng batas natin, pareho kayong may-ari niyan. Ganun din, yung mga properties na nasa pangalan ni VP Sara, kung hindi ka maipapakita mga minana or acquired gratuitously, donasyon niya, meron interest si Attorney Carpio doon up to one half, more or less. As a general rule, ganun po ang dyan, ang pananaw ng batas. Alright, Ngayon, attorney. gaya nga ng sabi ko, pwede mong kontrahin yan. No? Alright, attorney. Maglalabas ka ng evidence. Yes, attorney, ito importante mapag-usapan to, no? Kasi kamakailan lamang po naglabas ng definisyon ng Korte Suprema sa salitang forthwith na hindi tulad sa denotation nito na nagsasabing immediately o agad-agad. Base po sa definisyon ng Korte Suprema, sinasabing sa loob dapat ito ng reasonable time which may be longer or shorter depending in the circumstances of each case. Ano pong pananaw niyo dito? Well, alam mo, Audrey, yan ang reality ng paglilitis, no? Lalong-lalo pa ang Senado, abala sa maraming bagay yan. Yun nga lang, kasi malinaw yung word na ginamit ng Constitution, forthwith. And yung forthwith, kahit na i-research na yan, pangkaraniwang ginagamit yan sa mga bagay na legal, no? Pag sinabing forthwith, agad-agad, urgently, immediately, without delay. Pero ngayon nilagyan ng within a reasonable time. Ano ba ibig sabihin nun? Actually, in many ways, parang ganun pa rin, no? Reasonable time, pero ibig sabihin nun, hindi ka pa rin pwede magbasta-basta maghintay or ipagpaliban yung pag-asikaso dyan sa impeachment. Within a reasonable time means hindi ka pwede mag-create ng delay. Hindi ka pwede mag-accommodate ng delay. Ang maari lang maka-interrupt dyan ay ang mga bagay na of such great importance na napakahalaga na hindi maaring hindi tuntunan ng Senado. Yan ang sinasabing within a reasonable time. Hindi po ibig sabihin nun kung kailan nila type o bigla sila magre-recess, bigla sila magre-recess. Hindi ho pwede yun. Within a reasonable time means na kung wala namang bagay na napakahalaga
na kailangan talagang aksyonan ng Senado, kailangan po tuloy-tuloy po yan. Alright. Yan po ang Okay. pag-intindi ko dyan. Okay, Attorney, bilang panghuli, no, kung sakali pong makakuha ng 1/3 vote sa mababang kapulungan ng Kongreso, paano natin to titignan sa hinaharap sa gaganaping impeachment trial once na matransmit na ito sa Senado? Well, ang pahayag yata ni Senator Soto is as of by May 13, handa na po silang mag-proceed. Ngayon, kung ano-ano pang paghanda ang kailangan nilang gawin, kasi syempre, pag nag-umpisa ang impeachment trial, marami pong kailangan gawin ng Senado dyan. Maggagawa ng secretariat yan. Tapos gagawa pa yan sila ng rules ng kung paano magpapatuloy yung proseso, yung trial mismo, no? Kailangan may kasunduan yan. Pag nag-file ba ito ng motion, ilang kopya, kanino padadala, saan ipadadala, lahat yung mga bagay na yan. Anong oras ba yung paglilitis, kailan ang pag-file ng mga motion, gaano katagal ba yan bago desisyonan at kung ano pa. So, maraming administrative matters, in other words, maraming bagay, ukol lamang doon sa pagpapalakad ng kaso, ang kailangan maresolba. At yung ibang bagay dyan, maaari lang magkaroon ng desisyon pag nagkasundo lahat. Hindi lamang yung mga naglilitis, pero pati yung mga senador. Kailangan katanggap-tanggap sa kanila ang mga gustong mga rules, no, ng bawat panig. Alright. So, it may take a little time, pero yung actual trial process mismo, that is something na talagang magpapatuloy yan once transmit sa Senate. Alright. Pare-pareho po nating aantabayanan yung mga susunod na pangyayari patungkol pa rin sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jose Roy III.